Okay, magandang hapon din sa bawat isa. And of course, isa pong pasasalamatan natin sa Panginoon ngayon ay yung ganda ng panahon na tayo po ay magkasama-sama muli para po sa kanya pong gawain. At magpapatuloy tayo ngayon sa ating pong pag-aaral sa Book of Galatians. You have your bulletin, you have your Bible. At isang bagay ito na ako tuwang-tuwa habang pinag-aralan ko po yung Book of Galatians. Nasasaktan ako kasi masakit magsalita si Pablo. Hindi siya yung ganong taong pakimi-kimi. Hindi siya katulad ni Moses na tahimik lang. Hindi siya katulad ni Barnabas na walang iba kundi mag-encourage na mag-encourage. Diba? Itong si Paul, direkta pag nagsalita, kung anong gusto niyang sabihin tama, basta tama, it doesn't matter as long as he is pleasing the Lord and he doesn't feel na pag alam niyang salita ng Panginoon ang pinag-uusapan, nandun po sa kanya na kailangan niya pong sabihin. And this is the continuation po ng ating pag-aaralan po sa Book of Galatians chapter 3 verses 6 to 9. And let me read to you verses 6 to 9 sa New King James Version. Just as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Therefore, know that only those who are of faith are sons of Abraham. In the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. So then, those who are of faith are blessed with believing Abraham. Sa mga nakalipas nating pag-aaralan, mapapansin niyo po na ang pinag-aaralan po natin yung mga nakaraan from chapter 1 to chapter 2, it's more on being subjective ang kanya pong argument ni Apostol Pablo doon po sa tunay po na way of salvation, sa kanya pong mga experiences. But right now, it's more on being objective sa kanya naman po mga evidence about the Word of God and to tell us and to tell the people during the time of Apostle Paul that the true way of salvation is not about serving people, it's not about being in the church, it's not about being baptized, it's not about attending Bible studies, it's all about the grace of God through faith and that's it. Everything aside from that, kung ginagawa po natin yon, it follows only because you are saved. In the previous chapter, verses that we've studied sa chapter 3, verses 1 to 5, makikita natin doon. And Paul asked a lot of questions. Alam niyo mga questions yung binanggit niya, di ba? Ikaw ba ay talaga bang ligtas? Nasa shock si Apostol Pablo. Sabi niya, I was shocked. Sabi niya, you foolish Galatians. And let me remind you again. The word foolish there is not about having no knowledge. When Apostle Paul talk about foolishness there, he's talking about your actions, your disobedience. Hindi niya sinabing foolish ka kasi ang word na foolish sa Tagalog, sinorts ko, mangmang pala. Ay ang mangmang, ibig sabihin wala kang alam. So hindi sinabi ni Apostle Pablo na kayo wala kayong alam. Hindi po. May alam kayo, pero hindi niyo sinusunod ang alam niyo. Yun po ang ibig niya sabihin ng foolishness doon. It's not about the thinking, it's not about intellectual issue, but it's all about your obedience to the Lord. Just to remind you about that part of salvation. And Apostle Paul wants to prove that a person who is really saved must obey the commandments of the Lord. Kaya nga ang tanong ko po sa inyo ngayon, ano bang pinakamahirap sundin sa buhay mo ngayon nang ikay nasa Panginoon? Yung para bang, pag ito naririnig mo sa akin, pag ito naririnig nyo sa ibang tao, para bang iwas na iwas ka? Alam niyo, meron bang parts sa buhay natin personally na kapag naririnig mo to, ayaw na ayaw mo at naririndi ka kasi alam mong mali ka? Kasi alam mo na, Lord, I am not doing my obedience. Yun yung sinasabi niya po dito. Is there something in your life right now na you're still struggling sa ganitong parte ng buhay mo bilang mananampalataya? Na ayaw mong marinig, ayaw mong Pero sabi nga nila, di ba, ang sugat pag nilagyan mo ng agwaksinada ba tawag nila doon, merteulit, masakit. Well, may mga wounds tayo mga kapatid. Every time I touch that, kumikirot yan at nagre-react ka. It's normal. Ang nakakatakot, may sugat ka na, namamagana yung sugat mo, pero wala kang nararamdaman. Ibig sabihin, nabubulok na ang loob nun. At kapag nabubulok na, hindi mo alam, mamaya puputulin na. Sa isang mananampalataya, yun ang nakakatakot. We're telling the truth but doesn't affect you, yun ang nakakatakot kasi hard in your heart. Patigas ng puso mo nun. And it's really, fearing talaga yun ang nakakatakot sa part na yun. Maganda nga, nare-remind po tayo.
And this is the continuation now. Sabi ng Apostol Pablo, hindi ba ninyo naiintindihan na ang kaligtasan ay sa habag at awa lang ng Panginoon sa inyong pananampalataya? So ngayon, ano ang gagawin ninyo? Kayo ba'y magpapatuloy sa paniniwala na ang kailangan ng salvation ay nawawala? Kung ang salvation ay nawawala, anong naging dahilan? Ano ang naging ebidensya ng pagkamatay ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo once and for all? And the Word of God says in the book of Hebrews that you are perfected because of the righteousness of Christ. And if you are perfected because of the righteousness of God, it means the work of God is perfect, then it doesn't need to do it again. Because it's perfect. Bakit mo pa ulit-ulitin ang kamatayan ni Kristo? And it means, bakit mo pa kailangan ulit-ulitin ang kaligtasan mo? Perfect na nga kay God eh. Nakukuha niyo po yung sinasabi niya. Kaya ang sabi niya po dito, and I will show you some evidences of being free sa inyong ginagawa ngayon. Remember that you are free indeed sa Panginoon. Kaya sa pag-aaral natin ngayon, ang ating part 2 po is remembering your true freedom, part 2. Do you still remember why you are set free? Naalala niyo ba kung kailan kayo na set free? Naalala ko po, ngayon po, marami pong mga tao sa Pilipinas na matanda na, hindi pa rin nakakalaya. Have you really, maramdaman nyo ba nakaramdam ba kayo, mayroon ba kayong kamag-anak, kakilala na nabilanggo ng walang kasalanan? Meron ba kayong kakilala? Ano ba yung feeling alam nyo ba yung feeling ng nabilanggo ka ng for 25 years, 30 years, and alam mo wala kang kasalanan? Wala pa ito na lang. Bintangan ka na hindi ikaw ang gumawa nun. Tapos lahat ng tao nakatingin sa iyo na ikaw talaga gumawa ng kasalanan. Pero alam mo hindi ikaw. Anong pakiramdam nun mga kapatid? Ha? Masakit. Siguro sasabihin mo, makalabas lang ako dito, babalikan ko kayo. Alam niyo yung mga ganun po mga pagkakataon? And Apostle Paul was like that. He was accused sa isang pagkakamali na hindi naman niya, wala naman siyang mali. And that's why, sabi niya, hindi ako nagkamali at wala akong maling tinuturo sa inyo. Ngayon, patutunayan ko pa sa inyo, hindi lang sa sarili ko, hindi lang sa salita ng Panginoon, patutunayan ko pa to sa mga taong inyong ino-honor at pinaniniwalaan sa Old Testament. And yun ang gusto niya pong tingnan dito. So number one evidence for Apostle Paul to expand yung tunay po na salita ng Panginoon that the only way of salvation, the only way of true freedom is only the Lord Jesus Christ. That's it. You don't need to add anything for our salvation. Number one is the evidence of God's grace in Abraham's righteousness. Sa righteousness po ni Abraham. Now, bakit po sa dinami-dami ng tao na pwedeng banggitin ni Apostol Pablo, bakit si Abraham? Sino nga ba si Abraham? Si Abraham po kasi ang tinitingala ng mga Hudyo. Si Abraham ang tinitingala ng mga Judaizers. Parang katulad natin ngayon. Kung gusto mong paniwalaan ka ng ibang tao, mag-quote ka ng mga taong tinitingala nila. O, bigyan ko kayo ng sample ngayon. Sino bang pag ito nagsalita, maniniwala kayo kaagad? Sino ba ang gusto nyo sabihin? Si Pastor Jeff, di ako maniniwala dyan. Pero pag ito nagsalita at kinote niya, maniniwala ako. Di ba may mga ganong kataga? Na kapag sinabi mo, ito sinabi ito ng matandang ganito, na kilalang kilala siya, and then you will believe. At ginamit niya Apostol Pablo na evidence si Abraham, kasi si Abraham po sinusunod ng mga Judaizers. Si Abraham ay sinusunod po ng mga Hudyo. So wala po ngayong dahilan para sabihin ng mga Hudyo at Judaizers, hindi kami naniniwala si Apostol Pablo. Si Abraham yun ginamit niya pong evidence yun. At ang sabi niya doon sa verse 6, sabi niya, just as Abraham believed God and it was counted to him for righteousness. Remember, ang law, centuries ago, bago pa dumating. Ibig sabihin, during the time of the conversation of Abraham kay God, walang law. And the law was established during the time of Moses. It's hundreds of years ang dumating pa bago ang law. And yet, sabi ng mga Judaizers, you need to obey the law because this is what the teaching of the Bible. And we are believing in Abraham. Now, Apostle Paul quoted the life of Abraham and he was counted righteous before God and it's before the law. So, ang point po dito ni Apostle Pablo is simple.
Sabi niya, just as Abraham believed God and it was counted for him for righteousness, yun po yung gusto niyo makita na sinabi niya, how come na si Abraham diniklarang righteous ng Panginoon nang hindi sumunod sa law? Nakita niyo po yung yung pagbalik ngayon ni Apostol Pablo? Paano niyo susundin si Abraham? At bakit niyo sinusunod si Abraham? Ay samantalang si Abraham diniklarang ligtas, righteous before the Lord, it's during the time nang wala pang law. So paano niyo masasabing ang kaligtasan ay mayroong kaakibat na pagsunod sa Panginoon? Ayan po yung sinasabi ni Apostol Pablo, and he was quoted from the book of Genesis chapter 15 verse 6. That's why sabi niya, he believed in the Lord and he counted for him for righteousness. Alam niyo ba yung word na counted? Ang word na counted parang just like imputed. Ibig sabihin, you are cleansed. You are totally free. Sa ibang salita pa, and you don't have any sin. At kinote din dyan ni Apostol Pablo ang Genesis chapter 17 verse 24. When the Judaizers ang sinabi nila, you need to be circumcised in order for you to be saved. Sabi nila, si Abraham naman, sinircumcised din eh. Pero remember, si Abraham, bago siya sumunod sa circumcision, he was already declared righteous. Nakuha niyo po yun? Kaya sabi nila ni Apostol Pablo, paano niyo masasabi na ang pag-circumcise ay isang karapatan ng isang tao para siya maligtas? Eh kung si Abraham nga, ay diligtas mo na bago na circumcise. Right? Ito yung tinuturo nila. Yes, totoong Abraham was circumcised. But Abraham was circumcised at the age of 75. Oh, is that 75 or 100 or 99? Yeah, something like that. No, it's more than that. Right? So makikita niyo po yung edad niya. Kasi nung kasabayan niya nagpa-circumcise, si Isaac at the age of 14. O yeah, 70 po siya. Makikita niyo doon na talaga bang, paano nangyari po yun? And it's a very important thing para makita natin na ang bawat isa po sa atin mga kapatid ay magkaroon po ng paalala. It's not just believing on what the Bible says, but dapat po maintindihan natin kung bakit po ito sinulat. Iba kasi yung pagkakasabi, when Abraham believed God, at iba rin yung pagkakasabi ng when Abraham believed in God. You cannot believe God unless you believe in, you cannot believe in God unless you believe God. Magkaiba po yon. So when he said, and when Abraham believed God, walang believe in God. Bakit po? Yun ang importante. Because even demons, even Satan believe in God. Lahat naman naniniwala. But ang point doon, do you believe God? Nakuha niyo po, lahat ng tao naniniwala sa Diyos. But do you have the relationship with the Lord Jesus Christ? Then you keep on believing in God. Ito yung gusto pong ipakita ni Apostle Pablo and even to all of us mga kapatid. Ang pagpunta sa church, ang pag-attend ng mga Bible studies, ang being baptized, being part of the member of the church, they are all important. But that is not the way of being saved. That is not the way for us to go to heaven. The only way to go to heaven is our relationship with the Lord Jesus Christ. Yun lang po. Kaya nga minsan magtataka ka, bakit ito? Ang tagal na nagsisimba, and suddenly nawala. Di ba ang sabi nga ni Jesus Christ, kausap niya yung mga disciples, bakit yung mga disciples, nagkandawalaan? Kami na lang natira. Ano sabi ni Jesus Christ? They are not truly my disciples. You are the 12. You are my truly disciples. Ano sila? Sila ay nakarinig lang at nandito lang ipinasok pero wala sa puso. Kaya nga, ako'y naniniwala. You can be a member of the church, but sometimes baka hindi ka talaga member ng family ni God. Pwedeng mangyari yon. Alam niyo po yun na-enlighten lang yung isipan mo pero yung heart mo wala talaga. It could happen because a person who is truly believe God and believe in God, a person who is truly a relationship with the Lord, with the Lord Jesus Christ, meron po siyang hunger sa salita ng Diyos. Meron po siyang hunger to have fellowship. Meron siyang hunger to worship the Lord. Dahil ang tunay na buhay, kumakain. Ang tunay na buhay, naghahanap ng pagkain. At ang tunay na may spiritual na pamumuhay, naghahanap yan. Pero ang tunay na patay, kailanman hindi na kumakain. And a person who is really saved, though he is not attending the church, you know for sure
that you are still hungered for the Word of God. Pero kung wala na po yan sa puso natin, it might be you are only enlightened here sa mind, but not in the heart. And Paul is asking, do we want to follow of these rules and regulation in order for us to be saved? The answer is no, because of his evidence showing to the Jewish people, to Judaizers, what about Abraham? Do you believe in Abraham? At sinasabi niyo siyang he is the father of the Jew? Pero ang katotohanan lang po, si Abraham ay hindi Hudyo. Right? Si Abraham po ay kailanman hindi po naging Hudyo. Never din po siyang naging Israelita. Nakukuha niyo pong ibig ko sabihin? He was a pagan before. In Joshua chapter 24, verse 2, if I'm not mistaken, it says there that even the family of Abraham, they were worshiping many gods. Kailan ba nagsimula ang Israel? Kailan ba nagsimula ang Hudyo? Bakit inaangkin nila na si Abraham ay kanilang ama? Hindi ba si Abraham ay isang Gentile? Si Abraham po ay isang Gentile. Hindi po siya Hudyo sa pasimula. Kailan nagsimula ang Hudyo? Tinawag lang na Israel sila nung si Jacob na ang naka-encounter kay God doon po sa kanilang yung nag-wrestling pa nga sila, di ba? Naalala nyo? When Jacob ran away sa kanya pong kapatid, tapos na naginip siya doon sa kanyang sa ladder, and then pinipilit niya, titingnan yung story doon, and now you will be called Israel. And that's the starting point, he was called Israel. So lahat ng Israel na to nanggaling kay Jacob. Anything that you would see in the book of Genesis, it's you Israel, he's talking about Jacob there. Yun po yung word na Israel. Kailan nagsimula ang pagiging Hudyo na laging sinusundan ng mga Judaizers? Kailan ba? Di ba Israel lang dati sa Old Testament? Ang Northern Kingdom at saka yung Judah. So bakit sila naging Hudyo? Because of the Judah na huli pong taong natira at nag-scatter abroad ang Northern Kingdom. So Judah, that's from the word Jew. Mga Hudyo sila. Pero in the first place, they are calling Abraham as their father, and yet they don't have any relationship. That's why yan po yung sinasabi dito niya po ni Apostle Pablo. Sino ba si Abraham? And that is the first evidence. This is the second evidence. Sabi ni Apostle Pablo, in order for you to know that you are really indeed set free. Sabi niya, the evidence of God's grace of Abraham's children is spiritually. Look at verse 7. Therefore, know that only those who are of faith are sons of Abraham. May binanggit ba dito si Apostol Pablo na sa lahat ng mga Hudyo, kayo ang anak ng Diyos ay ni Abraham? Did he say that? Wala. At ang pagkakasabi niya, sons of Abraham, not the seeds of Abraham. Nakita niyo po ang kaibahan nun? Ang tinutukoy niya po dito ay very clear po. Gusto pong ipakita ni Apostol Pablo ito sa mga nininiwalang ito na mali ang kanilang itinuturo at dinideclare nila na si Abraham daw ang kanilang ama, which is ang sinasabi lang ni Apostol Pablo dyan, lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay anak ni Abraham. Paano tayo naging anak ni Abraham? Kasi we are following what Abraham did in his salvation. And that is by believing on the Lord Jesus Christ, not by sin. So all the people who are saved, tayo po ay anak ni Abraham spiritually. Hindi po physically. Nakukuha niyo po? Mapahudyo ka, mapagental ka, we belong to this family. Not because physically tatay natin siya o lolo natin. But these people, the Jewish people, were very proud of their relationship with Abraham. Kaya tingnan niyo po, kahit mga Muslims, they believe about Abraham. Look at the whole world. Sino ba ang kanilang sinusundan? Di ba si Abraham? Kilala nila si Abraham lahat. Pero the way they believe kay Abraham, medyo may problema. There's something na dapat maintindihan natin. That having relationship with God does not connect to our family line with Abraham. That having relationship with God does not connect to our lineage with Abraham. Hindi porkita lolo mo si Abraham, ligtas ka. Yan ang tinuturo dito ni sabi ni Apostol Pablo. Hindi porke inaangkin ninyo na ama ninyo si Abraham, kayong lahat ay ligtas. Ang sinasabi ko lang, sabi ni Apostol Pablo, ngayon ikay sumampalataya sa Diyos, ay ama mo si Abraham. Alam niyo, marami nangyayaring ganyan sa church ngayon. Sa mga churches, should I say.
Nanay ko, Kristiyano, nagsisimba, ligtas din ako. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Nanay ko, ayos. So kami ngayon, Kristiyano na rin. Example na lang. Anong mga nanay mo baptist? Di baptist ka rin. Ikaw nga ni Christian ka, di Christian ka rin. Alam niyo mga ganong katuruan? Hindi po ganon. Tandaan po natin, ang relasyon natin sa Panginoon ay kanya-kanya sa harapan ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, magsisimba ako ngayon. Ikaw nang bahala sa mga yan ha. Total, ako naman okay sa'yo. Damay mo na sila. Hindi po ganun mga kapatid. Kanya lang, yan ang katuruan ng mga ito. Dahil ama natin si Abraham, automatic, anak tayo ng Diyos. Ang tunay na pagiging anak ng Diyos, hindi nakabase sa pamilya mo. Ang tunay na pagiging anak ng Diyos, hindi nakabase dahil mabuti ang magulang mo, ay ikay ligtas na rin. Ang tunay na kaparaanan o na tayo anak ng Diyos, ito'y ating kanya-kanyang pagsusulit sa Diyos. Yun po ang pinaka-importante at mahalagang maintindihan natin. Our spiritual life does not guarantee our assurance if we keep on claiming our physical relationship with Abraham. Hindi po nakabase doon ng ating pong pananampalataya. So believing Jews, believing Gentiles are the true spiritual children of Abraham because they follow the example of faith of Abraham. Yun po yung sinasabi niya po doon. Kaya sabi niya po sa Romans chapter 4, verses 11 at saka 16, let me read it to you. Sabi niya po doon sa verse 11, and he received the signs of circumcision, a seal for the righteousness of faith, which he had while still uncircumcised. Nakita niyo po yon? And that he might be the father of all those who believe, though they are uncircumcised. That righteousness might be imputed to them. And now, ang word po na imputed, that be accounted to them. Ibig sabihin, you belong to them, though you are not circumcised, you are still saved. Ang sinasabi niya sa verse 16. Therefore, it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the need. Only to those who are of the law, not only to those who are of the law, but also to those who are of faith of Abraham, who is the father of us all. Ang ganda po ng pagkakasabi niya. And this part, I'd like to remind it to you that God made a covenant with Abraham, that He promised to give him this kind of miraculous born son, walang iba po kundi kay Isaac. And from the line of Isaac, the Lord Jesus Christ would be raised up. Kaya nga si Jesus Christ, makikita nyo kung titingnan ninyo yung linya ninyo, meron siyang pinanggagalingan. And that is what we call yung descendants po. So to those people, kaya sabi niya, di ba, those who cursed Abraham will be cursed. Nakikita niyo may mga binabanggit tayong naririnig na gano'n. Now, ang word na those who are cursed, those who are yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. Hindi ito tumutukoy dahil Hudyo sila, wag nyo silang gagalawin. Hindi ito tumutukoy na, naku, wag mong aawayin yan, ika-curse ka ng Panginoon, Hudyo yan. Yan ay mga apo ni Abraham. Hindi po yung tumutukoy doon. Tumutukoy ito spiritually. Yan po ang kanya pong gustong ipakita. So whatever it is, ang sabi ni Apostol Pablo, ang ating pong pananampalataya, huwag niyong ibase sa relasyon nyo sa inyong mga magulang. Dahil Kristiyano sila, Kristiyano ka na rin. Madalas yan nangyayari kahit nga sa mga pastor, di ba? Alam niyo, marami ngayon nangyayari. Pastor ang tatay niya, sigurado ang anak niyan, mga anak niyan, Kristiyano na rin. Di ba? Ganun ang nangyayari. Kaya ngayon, ang expectation ng tao, napakataas. Naku, yan ay leader yan ng church. Ang mga anak niyan, okay yan dapat. Ganun na rin sila. Hindi po ganun. Nakabase ang kaligtasan natin sa Diyos, hindi sa pagiging relasyon mo sa magulang mo o sa kamag-anak mo. May kaparaanan ginagawa ang Diyos sa bawat isa. Kaya minsan nawawalan tayo ng kalayaan. Anong gagawin ko? Bilanggong-bilanggo tayo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, remember kung paano ka pinalaya ng Diyos. Enjoy your Christian life wherein you are not sinning. Enjoy your Christian life wherein you are not committing something to disobey the Lord. Pangatlo pong evidence sa sinabi ng Apostol Pablo dito, in order for us to keep on remembering our freedom,
And that is the evidence of the scripture to Abraham's obedience. Now, look at verses 8 to 9. In the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith. Nakita nyo na yon. He preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. Grabe sinabi niya, no? He preached the gospel to Abraham. Ano ba ang gospel? What is the gospel? What is the good news? The Lord Jesus Christ. It's all about, sa makatuwid, pinrich na pala kay Abraham ang good news. Diba? Kaya nga sabi niya, sabi ni Jesus Christ, itong sinabi niya sa John chapter 8:58 yata yun eh. Sabi niya doon, during the time of Abraham, I was with, during the time of Abraham, I was with him. Sabi ni Jesus Christ. Kaya sabi ng mga Hudyo, buhay ka na nun? And sabi niya, and I preached the word of God. Paano nangyari yun? Because there is Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. You cannot separate them. So the Lord Jesus Christ would be there. And God preached the gospel to Abraham. Kailan nagsimula yon? Yung time ng kanyang calling hanggang when the Lord Jesus, when Abraham offered Isaac. Naalala nyo ba? Nang sabi nila doon, when Abraham offered Isaac, he was declared righteous. Sabi ng iba, kaya diniklara daw na righteous si Abraham kasi sumunod siya kay God. Yung righteousness po na tumutukoy doon, hindi po yung tumutukoy sa kanyang righteousness sa salvation. Remember that incident was in Genesis chapter 22. But the incident of his righteousness declared righteous before the Lord is in Genesis chapter 17. So the word righteousness in chapter 22, when he offered Isaac, connected to the book of James, na sinasabi niyang faith without work is dead, and they make an example about the life of Abraham. So hindi ito tumutukoy that obeying the law you will make righteous or made righteous. He was righteous before these people because he obeyed the Lord. And when he obeyed the Lord, wala pong pag-aalinlangan. Bakit? Kasi nakilala niya na si God. Kilala niya si God. Sabi ni Abraham, ay Panginoon, sige, papatayin ko tong anak ko, isa-sacrifice ko sa iyo. Anyway, papalitan mo naman to eh. O kaya baka i-resurrect mo. Bakit? Kasi naniwala siya, sabi niya, Abraham, your seed will be the father of all the nations. Kaya ang thinking ni Abraham, Panginoon, kung papatayin mo to, sino pang magpapatuloy ng aking seed? Naniniwala siya, nananampalataya siya na bubuhayin ito ng Panginoon o kaya papalitan ng Panginoon. Kaya sabi niya, papatayin kita. When he tried to kill Isaac, anong sabi ng angel? Anong sabi ng angel? Stop. When he stopped, anong ginawa ni Abraham? Stop niya. Nakita niyo obedience ng Panginoon ni Abraham? He obeyed the Lord when he's trying to kill Isaac. He obeyed the Lord when the angel said, stop. Nakita niyo po. Now, ang tanong, bakit ginawa ng Panginoon yon? It's just because to test the faith of Abraham? Pag sinabi natin just to test the faith of Abraham, parang lumalabas, hindi ba alam ni God kung mag-a-agree si Abraham o hindi? Where is the sinabi mo? Omniscience, omnipotence, all-knowing God. Kung parang sinabi ko, ititest ko nga to si Brother Ray kung mag-yes o hindi. Kung ako yung God, parang di ko mag-gets yun Kala ko all-knowing, kaya ba't mo ititesting kung susunod siya sa akin o hindi? Big sabihin, there's something in the life of that person na hindi mo alam. So God, I'm going to use this one God tested Abraham not because he doesn't know. God tested Abraham because he already knew that Abraham will obey. Nakuha niyo po? He commanded Abraham to do this because alam na ni God na susundin mo ako because you will be the example of faith to all the people na aking pinili. Para bang, tinest ka ng Panginoon Alam niyo yung word na test? You don't know kung alam niya o hindi. So, sige nga, ititesting ko nga itong anak ko kung talagang totoo siya. Nakuha niyo yung implication nun? Pag tinetesting mong isang anak mo, parang ganito. Bakit ba may examination sa school? Kung ako teacher, kailangan ko magbigay ng exam. Bakit? Bakit ko kailangan magbigay ng test? Kung naintindihan. So lumalabas, hindi ko alam kung naintindihan talaga nila. When I say God tested Abraham, lumalabas, hindi talaga alam ni God ang kabuuhan kay Abraham. Ganun ba si God?
Hindi. Inutusan niya si Abraham to do this kasi alam na rin mismo ni God na susundin siya ni Abraham. Kasi in the first place, sinabihan na siya ng Panginoon sa chapter 12 and chapter 15 na sabi niya, you will be the father of great nations. Sa umpisa pa lang, pinlano na ni God that Abraham would be the example of faith until our time. So when Paul said, look at your father, you look at the father who you keep on claiming. Hindi siya naging righteous, hindi siya naging banal dahil sa law. Kasi ang law sa panahon pa ni Moses. Imagine niyo kay Abraham, diniklara siyang righteous, walang law. Tapos ngayon sasabihin niyo sa akin, maliligtas ka sa pamamagitan ng law. Paano ngayon ang mga tao before the law? Are they saved or not? Kung ang kaligtasan ay pagsunod sa kautusan, kung ang law ay nagsimula lang kay Moses, what about those people before Moses? Are they saved or not? And if you are saying they are saved, paano sila naligtas? Yan po ang gustong sabihin po dito ni Abraham. And I'd like to remind you ditong sinakayang sabi niya po dito, because of the obedience of Abraham, it shows only that he is really saved. Yun po ang katibayan niya po dito. So those who are of faith, sa verse 9, it says there, we are blessed with believing Abraham. Ginagamit po kasi ng mga Hudyong word na scripture before the Old Testament, before the New Testament came. Yan ang sinasabi na this is the word of God. But listen carefully mga kapatid. If faith without works was sufficient for Abraham, why should we desire something different? And this is the argument of Apostle Pablo. If you know that faith is sufficient kay Abraham, and you know for sure that you're following the teaching of Abraham, why we need to desire something aside from faith? Why do we need to obey the law for our salvation if salvation is based on Christ alone? Bakit kailangan pa po natin ito mga kapatid? And since the blessing was not for Abraham to keep the law, because in the first place, he is not a perfect person, he is not a good person. Simple as this. Bakit kailangan nating talikuran ang Panginoong Jesucristo o dagdagan si Kristo kung siya'y sapat na sa atin? Ayan po yung isang gusto ko pong i-share sa inyo ngayon. That when Abraham heard the gospel, when Abraham believed in the Lord Jesus Christ, this is the time that we need to understand that the same way of salvation from the beginning of creation to our time na hindi po pwedeng dagdagan ang paraan ng ating kaligtasan. There's only one good news that could save the person, and that is the Lord Jesus Christ was born, died, resurrected, ascended to heaven, and He will come again to take us home. Yun po yung good news. If you are going to add more than that, then that is not good news anymore. Wala na pong iba. So the question is this: pwede ka bang maligtas dahil ang iyong mga mahal sa buhay ay Kristiyano? Hindi. Pwede ka bang maligtas kapag ikay binaptize? Hindi. Pwede ka bang maligtas kung ikaw ay umaatin sa Bible study? Hindi. Pwede ka bang maligtas kung ikaw ay patuloy lang nakikinig ng salita ng Diyos? Hindi. Ang lahat ng aking binanggit ay resulta lamang sapagkat ikaw ngayon ay ligtas na. Ngayon ay ikay tunay na nagsasabing ligtas ka't mananampalataya ka, dapat meron ka nun. Dapat meron kang hunger sa salita ng Diyos. Dapat meron kang desire na magpatuloy. Kaya nga sabi ni, I'm not sure kung sino nagsabi nito either si Charles Spurgeon or I don't know if John MacArthur or Charles Spurgeon ang nagsabi nito. Ng pagkakasabi niya po, ang taong walang desire sa salita ng Panginoon, kailanman walang karapatang i-claim na siya isang mananampalataya. But a person who doesn't have any desire to obey the Lord, a person who doesn't have any desire to have holiness in his heart and mind, do not please, sabi niya doon, doesn't have the authority to claim that he is a Christian. Yun po yung pagkakasabi niya po doon. Pinaparaphrase ko lang po, pero ganun po yung yung idea ang sinasabi niya. I'm not pretty sure kung ito si Charles Spurgeon o si John MacArthur nagsabi mo nun. But a good thing mga kapatid,
Parang ganito. Are you alive? Hello? Amen? Bakit nyo nasabing buhay kayo? Umihinga kayo. Hindi lang sa umihinga, nagugutom na kayo. Kasi mararamdaman mong ikaw ay healthy kapag kumpleto ka pag kumain. Kumakain ng gabi, umaga at tanghali. Ang isang taong healthy, mga kapatid, una niyang dapat maramdaman, may gana ka bang kumain? Pag wala kang ganang kumain, ibig sabihin hindi ka healthy, hindi nagpa-function po yung mga intestines mo sa katawan ng maayos. Diba? Pero kung ikay may ganang kumain at sobrang gana, baka sobrahan naman sa function yon. Ito po, para makita natin. Remember, a person who is alive always find food. A person who is alive spiritually always desiring food spiritually. Amen? Yun po ang kailangan natin. Minsan, nandito tayo, minsan aangat tayo, minsan bababa. Pero yung delikado, di ba? Alam niyo sa monitor ng ospital? Ganon-ganon yun. Ano bang tawag doon? Life monitor bang tawag doon? Breathless monitor. Ventilator ba yun? Pagka, gumano na, ano ibig sabihin nun? Wala na. Twak na yun. Dead na yun. Ngayon, tayo po. Alam ko, gutom na kayo. Hindi kayo nag-agahan. Hindi kayo nagtanghalian. Gutom na kayo. At kapag gutom ka, ano nangyayari sa'yo? Nangihina ka. But a person also who doesn't have the desire to eat spiritual food, nanghihina din. And we need to help one another right now sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Remember this, you are free indeed. Use your freedom not to do the things that is against God, but use your freedom to worship the Lord. Use your freedom, we are free indeed kay Christ, to follow the Lord. Ang sarap, di ba? Alam mo yun na parang nasa bilangguan ka, nakalaya ka, yes, free na ako. Una mo nga hanapin sino? Ang una mo nga hanapin ko, ikay nakalaya sa bilangguan. Di ba? Ang una mo nga hanapin yung mga kapamilya mo. Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? Una mo nga hanapin kapamilya mo. Pangalawa, kaaway mo. Babalikan mo sila eh. Ang isang mananampalataya, ang una niyang hinahanap na ka-fellowship, yung kaparehas niya. At babalikan niya yung hindi niya kaparehas para hindi para awayin, para sharehan ng salita ng Panginoon. And this is my challenge sa inyo ngayon. Katulad ni Apostol Pablo, nung siya po ay ganito, hindi niya tinalikuran yon. Hinarap niya ang mga taong ito at ipinahayag pa rin yung salita ng Diyos. I still remember, mga kapatid, sabi nga sa news nung nakaraan lang, may tendency po na si John MacArthur po ay ikulong. So we do not know kung ano po yung next move na gagawin sa kanya. Pero ang sabi lang po ni John MacArthur nang siya po in-interview po, I don't care. Kung ikulong ako, kung ako man na ikulong, baka doon ako dadali ng Panginoon. I would minister to the prison, to the people who are in prison. Makakapag-minister pa rin daw siya. Imagine niyo yung buhay niya ngayon, okay na, matanda na siya kung ikukulong pa. Pero alam nyo, I don't care. Ang sabi niya, as long as I obey the Lord, as long as I obey the Lord, because worship is what matters, then I can also worship the Lord even in prison. Yun po yung talagang challenging po ngayon. Kilala nyo naman siya, di ba? Sa inyo, kilala nyo yun. Yan po yung isang bagay na magpaalala sa atin. May the Lord keep on helping us to really focus what is important in life. Mag-focus lang po tayo sa Panginoon. Commitment po natin ang kailangan. Alalahanin po natin ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa iyo. Commit your life to the one who died for your sins. Commit your life to the one who sacrificed ang kanyang buhay para sa iyong kaligtasan. Our commitment hindi po sa church. Our commitment for service is for the Lord alone. Panginoon, salamat po sa inyong salita na nagpaalala sa amin. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Hinihiling namin, Ama, tulungan niyo kami ng aming mga natutunan ay maintindihan pa namin at may apply namin
Nang sa ganon, dumating man ang mga pagsubok, Panginoon, sa buhay, manatili kaming tatayo sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Manalangin para sa ating mga offering. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo sa buhay namin. Thank you, Lord God, sa pag-iingat niyo sa amin ng buong linggo. And even, Lord God, sa aming mga kaloob, aming mga offering, Lord God, dalangin ko na i-bless niyo po ito upang magamit para sa iyong ministeryo. Lord God, we thank you so much, O God, for all your blessing, O God, sa buhay namin. At binabalik po namin ang papuri, binabalik po namin ang pasasalamat sa inyo. Kasi kayo lamang po, Panginoon, ang nararapat na mapapurihan at mapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.